Hi guys! Welcome back! It's me again, Probinsya ng Morena. For today's video ay samahan nyo kami dito sa aming palayan kasi today ay magpapa-harvest na kami ng aming palay. Papakita ko sa inyo ng konti yung palayan namin. So ayan yung mga niyog sa lolo't lola ko yan. And then tamang-tama kasi may bagyong Pipito, 'di ba? So right timing yung naani na siya before dumating yung bagyo or maglandfall ang bagyo sa somewhere in Luzon naman, pero sa Visayas kasi maaapektuhan din siya, so may ulan-ulan din. So hindi maganda kapag ganong maulan tapos nag-aani ka ng palay kasi ang palay ay yung butil ng mga palay ay umiitim siya kapag basa. I mean, kapag hindi siya natuyo agad, so yun yung maging itim-itim yung butel or yung bigas kapag ipagiling mo na. So, mapait siya kapag ganon. Kaya hindi maganda. So, ito, magandang din, timing. Na naani na siya ng Friday, tapos magla-landfall ata yung bagyo. Mga Saturday sa lugar. So, maulan na din. So, tamang-tama, Friday, hindi siya umulan. Tapos, ito ay natapos din siya before hapon. So, mga after lunch, mga 3 p.m., nakauwi na sa bahay. So, kumbaga malinis na yon, nahakot na din sa bahay, papunta sa bahay. So, ngayon, ang mga nag-ani guys ay nasa 30 packs ito sila. Kaya, mabilis natapos din. So, mabilis din yung nila kilos. So, itong mga tao na to, sanay talaga sila na mag-ani. Kaya, ang bilis nila mag-ani compare dun sa iba. So, ngayon, ang hinay namin ay yung bulhot. Hindi yung harvester. So, depende din kasi yun kung available. So, ngayon, yung bulhot ang namin. Pero at least, mabilis lang din ito. Hindi kagaya before na, di ba, manual yung gamit natin years ago. So, at least ngayon, one day, tapos na talaga. At saka malinis na siya. I mean, yung palay malinis na, hindi na kailangan magpalit-palit o yung ganun. So, ayan guys, pinakita ko lang sa inyo yung mga ayan, mga nagbulhot. Mostly boys pag ganito kasi mabigat kasi yung palay, so maghahakot din. Sa pag-aani ng palay, merong mga babae. So mix doon, babae at lalaki. Tapos iba yung tagahakot din ng palay. So ayan guys, oh. So hindi ganoon kainit nung Friday. So, okay lang din. Tapos, pag nga ganito guys, yung mga tao, dapat libre sila ng snack at saka lunch. Kung matapat siya ng lunch. O, minsan kasi yung iba wala, ilang hours lang, tapos na. So, snack lang yung pwede mong i-free sa kanila. So, ayun. Ganun lang. Sa season ng anihan na to, itong season na to, hindi masyadong maganda yung tubo ng mga palay kasi natapat siya ng parang El Nino, tapos nag-La Nina. So, hindi maganda ang tubo ng palay. Pero at least, meron pa din mga nasa 58 sacks yung total na na-harvest ng mga palay. Malinis na yon. And then, compare sa ibang season, parang aabot siya ng 90 to 100 sacks, ganon. So, at least, kahit pa paano, meron pa din na harvest. So, meron pa din magagamit na pang konsumo. So, thank you, Lord, for all the blessings. At saka sa mga gumastos dito para merong maani. So, thank you, thank you. Hindi kasi biro ang gastos ng ganyang farmers sa rice field o palayan. So, tapos ang palay bibilhin lang ng napakamura. So, 'di ba napaka-unfair. So, dapat hindi mo ibibenta. That's all for today. Thank you for watching. Bye!